It's such a joy for me to share the Word of God. Again po, it's such a privilege for me to share the Word of God. At ako po ay medyo nagdadalawang isip about what I'm going to share. By the way, ito po pala yung aking asawa. Nandyan lang po siya sa paligid. Gaya po ng sinabi ni Pastor Alex. Pakilala ko lang po sa inyo yung asawa ko. 2 ulit po niya akong binasted nung nanligaw ako. At sa unang proposal ko po for marriage, nag-refuse siya. Ayan, buti na lang, walang tao nung nag-propose ako. Nung pangalawa po, sinigurado ko na mag-yes siya kasi nag-invite ako ng maraming tao eh. Ayan. So pag pala maraming tao, nag-yes talaga. Anyway, yan po siya. At gusto ko lang pong malaman ninyo, wala pa po kaming baby. Ayan. Pero hindi po kami nai-insecure tungkol dyan. Kasi alam po namin ang aming identity sa Panginoon. Kung kami po ay biyayaan ng Diyos ng anak, napakalaking pagpasalamat sa Panginoon. Kung hindi man po, mahal pa rin namin ng Diyos. Okay? At hindi po tayo mag-ooperate sa frustration na disappointment sapagkat secure tayo sa pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Ayan po. So, gusto ko lang po rin sabihin sa inyo, nung tinanggap ko po ang katawagan bilang isang pastor, single pa po ako noon. At pag ginagkatiwala po sa akin, alam niyo po yung KBP, yung kasal, binyag, patay. Ayan. Yun po yung trabaho ko. At imagine po ninyo, single ako. Pero ako po ang nagpe-prepare sa mga magpapakasal. At the same time, ako po ay single. Nagbibigay po ako ng payo sa mga mag-asawang nag-aaway. Ayan. Single po ako, nagbibigay ako sa mga magulang na hirap makitungo sa kanilang anak. Imaginein po ninyo yun. Tapos ngayon, inimbita po ako ni Pastor Alex. No? Ako po mag-share sa family day. Wala pa nga po kaming baby. Di ba? Parang imaginein po ninyo yung dilemma na naiisip ko. Alam niyo po ba somehow, ito po, i-share ko lang sa inyo. Kasi po medyo nape-pressure po ako eh. Ang tanong ko sa sarili ko, pakikinggan ba ako ng mga tao na to? Ako nga, wala pa akong malaking pamilya. Alam niyo pong inaalagaan ko sa bahay, pusa, rabbit, at mga aso. Pero tapos, I will be sharing about family. Alam niyo po, ito po yung prayer ko kay Lord. Lord, bigyan niyo naman ako ng confidence. Kasi parang baka hindi naman makinig sa akin yung mga tao kasi family day. Tapos, ang dalawa lang muna kami. Di ba? Imaginein po ninyo kung single pa ako. Di ba? Alam niyo po, biglang in-reveal ng Panginoon sa akin, nung single pa ako, na si Apostol Pablo nga, wala namang asawa. Di ba? Wala rin siyang anak. Pero lahat ng payong binigay niya at sinulat niya sa Biblia, lahat po ay beneficial, wise, at lahat po ito ay katotohanan. Apostol Pablo lang po yun, ano? Imagine niyo si Jesus, wala rin naman pong asawa yun, di ba? Wala rin naman pong anak. Pero lahat ng kanyang kataga patukol sa pamilya, sa pag-aasawa, sa pagiging magulang, lahat po ito, beneficial, katotohanan, at lahat po ay kapakinabang. Kung kaya po, wag niyo po akong tignan na para akong expert sa family planning, sa family management. Hindi po. Okay, wag niyo po akong tignan. Ang babahagi ko po sa inyo ay ang timeless truth ng salita ng Panginoon. Kung kaya po, yun lang po. Disclaimer lang, okay? Hindi po ako expert. Hindi po ako sa family experience. In fact, ang totoo po niyan, nag-i-enjoy po kaming dalawa lang. Ini-enjoy po talaga namin to, as in sobrang saya. At kung dumating na po yung panahon na kami bibigyan ng Panginoon ng mga anak, well, i-enjoyin po namin yung pagod, yung puyat na na-experience ng maraming pamilya dito. Meron po ba dito yung mga bagong panganak pa lang, yung kanilang mga anak? Ayun. Pagka po bagong panganak pa lang daw, puyat time yan. Meron nga po akong kasama dito. By the way, ito po yung mga kasama po namin dito. Ayan, Ayan po sila. We have the Bungabon team for victory. Pwede ba palakpakan po natin sila? Ayan na ho. So ito po yung mga bata na kasama ko nga po si Ray. Yung bagong panganak din po yung kanilang asawa. So lagi po niyang kinikwento kung gaano ka hirap ng may bagong baby. Ano? Ang tulog mo 2 oras lang. Di ba ba? So kung kayo man po ay nakaka-experience ng season na yan, praise God, you're enjoying it. Okay? So ito po yung team namin and nahahati po ako sa idea ng panahon ngayon. Kasi alam niyo po ba ngayon, the whole nation of the Philippines is celebrating Palm Sunday. Ayan, nagtataka nga ako ba't walang may dalang palaspas dito. Ayun po. At the same time po, si Pastor, sa ngayon po, sa March series po ninyo, si Pastor Alex, he mentioned about, ito po yung title ng ating series dito sa One Love Ministries, yung Pride Kills. Ayan po. So ito po yung somehow topic na pinag-uusapan natin bilang church. At I believe sa nakararaan pong mga
tawag doon, mga nakararaang linggo, ito po yung mga pinag-usapan ninyo. Ayan. So, at the same time, this is a family day. Well, family life that we share together. Ayan. So, kaya nga po, medyo halo-halo po itong pag-uusapan natin today. May kinalaman po sa pride at may kinalaman din po sa family. At kaya nga po, iniisip ko po na pag pinagsama yon, Family Day, tapos Pride, ito po magiging title, Pride in Family. Ayan. So, parang hindi yata naaayon. Parang ayoko pong pag-usapan ng pride pagdating sa family eh. Kaya babaguhin po natin yung title. Ang title po nito ay yung opposite ng pride. Alam niyo po yung opposite ng pride? Humility. Yan. Ito po ang magiging title ng ating message for today. Humility and family. Ayan. So, ito po ang ating magiging topic at sa pagpapatuloy po, nais ko po sanang imbitahan ng bawat isa. Maaari po ba tayong tumayo? Kasi babasahin po natin ang salita ng Panginoon. We are inviting you to stand in reverence with the reading of the Word of God. At ito po ang pagsasalusaluhan natin, yung salita ng Panginoon. At meron pong dalawang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos at sa pamilya. Okay? Isa pong katotohanan sa salita ng Diyos na ang pamilya ay idea ng Diyos. Okay? Hindi po ito katang-isip lang ng tao. Ito po ay idea ng Diyos. So sinabi ng Panginoon na humayo kayo. Sabi niya kay Edan sa kay Eva at magpakarami, that involves family. Okay? At pangalawang katotohanan po sa salita ng Diyos is that pag meron pong guidelines na binigay ang Panginoon, na kung ating susundin, magdudulot po ito ng kapayapaan, harmony, fruitfulness, at kung atin naman pong sasawatain, i-violate natin ang guidelines na itinalaga ng Panginoon sa ating pamilya, ito po ay magdudulot ng dalamhati, hapdi. Kung kaya nga po, ilalagay po natin ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Doon natin ibabase. At basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Colossians 3, verse 18 to 21. 1, 2, and 3. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. In Tagalog, mga babae, nagpasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo upang hindi sila panghinaan ng loob. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maaari po ba tayong manalangin panandalian? Ama sa langit, maraming salamat po sa araw na ito. Sa piling ng aming pamilya, kami po'y nananampalataya sa inyong salita. Ang inyong pong salita ay buhay. At kung ito po'y aming yayakapin, ito'y magdudulot ng buhay sa amin. Magdudulot ng paglago sa amin. At magdudulot ng pagpapatuloy ng kalooban ninyo sa aming buhay at pamilya. As we celebrate our Family Sunday, we ask, Lord, fill us with your grace. Lord, right now, open our hearts to receive from you. Open our ears to hear from you. Open our mind to understand your word. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So, ito pong ating pinag-uusapan ay galing po sa letter ni Apostol Pablo. Ito po ay letter niya sa Colossian Church. Meron pong isang lugar sa gawing Asia Minor. Ayan. At ang lugar po na yon ay Colossae. Doon po ay merong isang church. Pag sinabi pong church, hindi po yung building ngayon. Ha? Ang church po ay hindi building. Ito po ay samahan ng tao na nananampalataya sa Panginoon. Katulad po na to. Pwede nyo bang tignan yung mga tao sa paligid nyo? Yan ang church. Yan. Kaaya-aya po ba yung church na yan?
Ayun, kaaya-ayang tignan. Ano po? Kayo po ang church. Ganun din po sa Colossae. Kaya lang po ang difference na to, si Apostol Pablo, hindi pa ho niya nakikita. Itong mga taga-Colossae. The only way para lang po makilala niya ang church sa Colossae, kasi during that time na sinusulat po na niya ito, andun po siya sa kulungan, naghihintay ng verdict ng Roman government. Naghihintay siya, nasa kulungan po siya. O ngayon po, sinusulat niya ito sa pamamagitan po ng kanyang kaibigan na galing po sa Colossae. Ang pangalan po niya ay Epapras. Ayan. Si Epapras po ang nag-report sa kanya. Sabi niya, Paul, ayan, Apostol Paul, ito po ang nangyari. Ito po yung binahagi po namin yung share ninyo. At nakabuo po kami ng church dito sa Colossae. At ito po ang sitwasyon sa Colossae. Ayan. So ngayon, nung shinare po ni Epapras kay Pablo yan, sumulat ngayon si Pablo dahil na-alarm po siya. Na-alarm siya sa kinuwento ni Epapras sa kanya. At ano po ba yung problema sa Colossae? Ito po yan. Yung pong church ay pinasok ng mga heretic teachings. Alam niyo po heretic? Ito po yung mga taliwas sa katotohanan. Tapos may mga false teaching din po na halo-halo during that time. So yung mga tao, nakakonfuse sila, ano ba dapat kong sundin? Ito bang sinasabi ni ganire? O sinasabi ni ganyan? O, ito bang sinasabi? Ang dami, halo-halo. Ano ba talaga ang theology natin? So, si Apostol Pablo, sinulat niya talaga. Ano ba ang pundasyon ng ating pananampalataya? At kung titignan po ninyo sa chapter 1 ng Colossae, dun niya binanggit yung napaka-powerful na pundasyon na si Kristo ay ang kataas-taasan. Dito natin ibabase. Alam niyo po ba yung heresy during that time? Sinasabi po ng mga ibang nagtuturo, mga false teacher, doon sa Colossae, sinasabi nila na si Jesus ay tao lamang. Hindi siya Diyos. Ayun po, somehow, very contradicting po sa sinasabi ng Biblia yun. At yun po yung sinabi niya, pinatibay niya the preeminence of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is preeminent. Pag sinabi pong preeminent, kataas-taasan, kagalang-galangan. Hinahalin tulad ni Apostol Pablo na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Okay? Si Jesus ay Diyos. Ayan. Kayo po ba ay naniniwala na ang Panginoon ay Diyos? We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung ang tanong po ay what? Ano ba? Si Jesus, siya po ay Diyos. Ayan. Na tao. Ayan. Kung ang tanong naman ay who is God? Well, God is the Father, God is the Son, God is the Holy Spirit. Yun po yung what. Pero who is God? God is Jesus. Siya po yun. Who? One what, three who. Ayan po yun. Yun ang pong persona. So ngayon po, in-establish na yun. Kaya po nakasulat yun sa Colossians chapter 1, verse 15. The preeminence. Na lahat ng galing kay Kristo at patungo kay Kristo. Okay. Lahat po ito. He's the Alpha and the, ayun, hindi po beta, hindi po sigma, hindi po omega. The beginning and the end. I think naman po, somehow, yung pong napakatinding statement ni Apostol Pablo ay enough na para tanggalin ang mga kuro-kuro na si Jesus ay ganito lang. Ayan. So, yun nga po. Ngayon, sa verse, yung pong binasa po natin kanina sa Colossians 3, yan naman po, tinutukoy niya kung paano ang isang pamilya na nakakalugod sa mata ng Diyos ay mag-operate. Ayan. Ito nga po yun. Saktong-sakto po dahil Family Day today, pag-usapan po natin, ano ba ang nakakalugod na pag-uugali at pakikitungo sa pamilya. So maganda po, I think narinig nyo na po ito. At sinasabi ko po ito ulit, sapagkat paalala ang gamot sa taong, totoo po yun, nakakalimot po tayo. Kanina nga lang pong magay nag-aatalo kami ng asawa ko Kasi, nung umakyat ako sa bahay, nakalimutan ko na sa cellphone ko. Ayan. Tapos, buong bahay po, hinahalughog ko. Asan ba yung cellphone ko? Ayan. So, ang ginawa ng asawa ko, siguro sawang-sawa na siya sa akin sa, sa pagtulong sa paghanap. Ang ginawa niya, kinorstro niya ako. O, ganito, bumaba ka. O, ako naman to, bumaba. Hindi ko talaga makita. Ayan. O, dige, umakyat ka uli. O, sa unang hakbang mo, tumingala ka. Ginagawa niyo po ba yun sa mga asawa niyo? I-demonstrate, di ba? So, ako naman, unang
ng hakbang, tumingala. Pag tingala ko, ayun! Ayun, di ba? So, somehow po, pinaglalaroan ako ng asawa ko pag nakakalimutan ko yung... Anyway po, ayun po, nakakalimot po tayo. Ito po ay paalala muli para sa atin. At sa kung sino man po ngayon nyo lang narinig ito po ay impormasyon na magiging makakatulong po sa atin. So bago po binitawan, yung binasa po natin, bago binitawan, bago isinulat ni Apostol Pablo, may inilatag muna po siya para magawa mo ito. Kasi ang question natin, paano ko gagawin to? Wives, paano ako magpapasa ilalim? Di ba? Mukhang mas magaling pa ako sa asawa ko. May ganun po ba? Naniniwala po ba kayo? Matatalino ang mga babae? Yan. Totoo po yan. Mas matatalino yung mga babaeng asawa. Di ba? Totoo po ito. Lagi ko pong sinasabi, yung asawa ko, matalino talaga yan. Totoo naman po. Bakit? Pinakasalan niya ako eh. Di po, napakatalino na. Ganun po ba yung mga asawa ninyo? Okay? Kung ganun po yun, di matalino po talaga yung asawa nyo. But anyway, reality po ito. Sabi dito, wives, submit to your husband. Di po ba? So, ano po bang ibig sabihin ng pag-submit? Magpasailalim kayo sa desisyon ng inyong asawa. Yung mga asawang lalaki, andito po ba kayo? Sabihin nyo, amen. Amen, okay? So, kayo pong mga asawang babae, inuutusan po kayo. Although you are highly empowered, although you are full of grace, the Lord is with you, okay? Kayo po mga kababaihan, kayo po inuutusan ng Panginoon na magpasailalim inyong asawang lalaki. Ano po bang picture nun? Simple lang po. Sabihin nyo lang po yung plano nyo. Okay? Ngayon, kung mag-a-agree sila, okay. Kung hindi sila mag-a-agree, okay lang. Ito po na-realize ko po sa dynamics ng mag-asawa. Ito po Leadership 101. Ang leader, ang laging sisisihin. Tama po ba? Ito po, na bata pa lang ako, na-realize ko na yan. Kung ikaw ang leader, ikaw ang sisisihin. Di ba ba? Katulad po niyan, yung mga past president natin, di ba ba? Si Noynoy. Wala naman siya nung namatay yung isang boss ng Chinese. Pero bakit siya ang sinisisi? Di ba ba? Si Digong. Wala naman siya nung pinatay yung EJK. Pero bakit siya ang hinahatulan ngayon? Di ba ba? Katulad na to, si BBM. Wala naman siya nung nagsipagtaasan yung presyo. Pero siyang sinisisi ngayon. Ito po kasi ang rule. Rules in leadership, kung sino ang leader, siyang sisisihin. Sino po ang leader ng bahay? Si tatay. Ayan. So ngayon po, itong mahirap na sitwasyon, napakahirap na sitwasyon, meron pong nangyaring masama sa pamilya na walang kaalam-alam si tatay. Sa bandang huli, siya sisisihin. Di po ba i-champer? I-champer! Di ba ba? Kaya nga po, kayong mga asawa, please, kung meron po kayong plano, isubmit nyo sa kanila. At pag sinabi nilang yes, ayan, ang sarap po ng feeling bilang lalaki. At kung sumablay man ito, at kailangan akong sisihin nyo ako ng buong puso, tatanggapin ko kasi alam ko ang nangyari. Tama po ba? That's how you build your husband. Women, submit your plans. Ayan. Do you agree? Ay parang wala. Ayaw mag-agree. I-submit po ninyo yung plans. Okay. Submit nyo po. Ayan. Bago nyo po gawin. Ayan. Kasi po yun po ang inutos. Alam nyo po ba, kung gagawin nyo ito, ang biyaya ng Panginoon mapapasa inyo. Meron pong unstoppable force na magdudulot ng pagpapala sa inyo kung patuloy po natin gagawin yan. Kasunod po nun, sa Colossians 3, nakasulat po doon, husband, love your wife and do not be harsh with them. Ayan. Mga wife, para po isa inyo to. No? Okay? Ang explanation po dito, love your wife. Tandaan po ninyo, love. Ang love po na tinutukoy dito, yung klase ng love na dinemonstrate ni Jesus. Di ba? Alam po ninyo to, no? For God so loved the world that He gave His Son to the world. Anong ginawa ng world? Ipinako sa krus, pinatay. Di ba? Ganun po ang ginawa ng mundo sa Panginoon. So, yun po yung klase ng pagmamahal na dapat daw nating gawin sa ating mga asawang babae. May mga lalaki po ba dito? Ayan, mga happy husband. Amen. Okay. Kanina po, happy wife. Naniwala po ba kayo sa kasabihang happy wife, happy life? Naniwala po kayo? Okay. Alam niyo po, yung dapat magsabi niyan, lalaki lang ha?
Ang babae, di nyo dapat sasabihin yan. Kasi parang manipulation po yan. Okay? Ang happy wife, happy life, sa bibig lang po ng lalaki dapat nanggagaling. Ito po ang aming bro code. Ayan. Kasi po, ang totoo naman, a happy God is a happy life. Hindi po dapat ninyo iposisyon ang sarili ninyo as the top. Okay? Dahil si God po ang top. Ayan. So ngayon po, a happy husband is a suspicious wife. Ayan. Bakit ang saya nitong lalaking to? Ha? Happy husband, suspicious wife. But anyway, hindi po yun talaga. Okay, ito po, reality. Tayo po mga lalaki, ini-expect tayo ng salita ng Diyos na mahalin ang ating asawa na katulad ng pagmamahal ni Kristo na handang ipako sa krus at mamatay para sa kanyang minamahal. Handa po ba kayo doon? Sino po dito single? Taas po kamay. Ayun. Happy single. Taas ang kamay. Ba't kumonti? Ay, dumami. Okay. Kung kayo po ay single at kayo po ay lalaki, ayan, handa po kayo dapat masaktan. Kasi ang nature po ng pag-ibig ay sacrifice. If you wanted to love, you need to know how to sacrifice. Okay? Kasi po yun yung nature ng love. Kaya po ang pag-ibig, ang mga babae, handa rin po kayo dapat mag-submit. Ang sakit niyan para sa mga babae. Yung magpasailalim, mas wise kayo eh. Di ba? Strong and independent. Di ba? Parang mahirap din yan. So, humanda po dapat kayong mag-sacrifice. Because the nature of love is sacrifice. Yun po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay pinako sa krus. Okay. You will be sacrificing. Okay. Ito po yung inuutos ng salita ng Diyos. And sabi po dito, bilang mga anak, okay, bilang mga anak, kayo raw po ay dapat magpa sa ilalim sa leadership ng inyong mga magulang. Sino po yung mga anak dito? Ayan, okay. Ayan. Sino po dito magulang? Ayan, ang dami po, ano? Sino po dito single pa lang, magulang na? Iba po yun. Okay. But anyway, para po sa mga anak, sabi dito sa lahat ng bagay, sumunod tayo sa ating mga magulang. Ayan. Sumunod daw po tayo sa lahat ng bagay. Bakit? Kasi sa totoo lang, ang magulang nyo, walang planong masama sa inyo. Lahat ng naiisip nila ay para sa ikabubuti ninyo. Kaya lang, minsan parang ang hirap magtiwala sa magulang eh, no? Magulang eh. Kagugulang. Kaya nga po, sinabi rin dito, fathers, do not exasperate your children. Huwag nyo raw i-stress, i-depress ang inyong mga anak. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na kapapasama ng loob nila upang hindi sila ma-depress, ma-exasperate, mawalan ng courage sa kanilang sarili. Kaya po mga magulang, huwag po nating gulangan ng ating mga anak. Okay, alam niyo po, may tendency po kasi ang mga magulang na manipulahin ang kanilang anak. Lalo na pag frustrated beauty pageant contestant, di ba? Tapos ang pangarap ng anak niyo maging karate kid. Tapos ang gusto mo maging pageant, maging beauty queen, di ba? So medyo magkakaroon ng opposition po 'yon. Okay? Ito po, tayong mga magulang, trabaho po natin na alamin ang layunin ng Panginoon sa ating mga anak at gabayan sila na ma-fulfill ang kanilang katawagan sa Panginoon. Yun po 'yon. Kaya tayong mga magulang, kailangan po natin ng mga ugaling ibabahagi ko. Ayan. Kasi po, bago po ibinato ni Apostol Pablo ang mga kataga na binasa natin kanina, na ipinaliwanag ko, meron po siyang iniwanang mga gabay upang sa ganun magawa natin ito. Ayan. Ito po yung isi-share ko sa inyo. Sa Colossians chapter 3, verse 1, meron po siyang challenge doon. Okay. Share ko lang po sa inyo, no? Meron po siyang challenge doon sa verse 1. Sabi doon, if you then have been raised in Christ. Sa Tagalog, kung kayo ay itinaguyod ng Panginoon mula sa kamatayan. Ay, i-clarify ko na lang po, if you have been born again with Christ. Challenge po ito. Okay? Kailangan ninyong gawin, you have to put to death something. Okay? Kung kayo daw ay tinaguyod, tumayo, you have been raised in Christ, meron kang dapat patayin. Okay? Ano po yun? Okay. Patayin po ninyo yung pride. Pride, because that pride can kill you. Ayan. Alam niyo po ba yung pride, ano? Ang pride po, sabon po yun. Joke lang. Okay, title lang po yung pride. Ang pride po, ito po yung, ano po ito eh?
nanggagaling po ito sa ating ego. Okay. Sinabi pong ego is more about, kung isa-summarize natin yung pride, I think pinag-usapan nyo na ito ng maraming ulit. Kung isa-summarize lang po natin ito po yung kagustuhan na maging angat sa iba. Di ba? Ito po yung kagustuhan ni Satanas. Nung sinabi niya na gusto ko pang mas maging above kay God. Kung kaya nga po nagrebelde ang one-third ng mga anghel sumama sa kanila kasi yung mga yon gusto rin nilang maging angat. Di ba? At kung nararamdaman po ninyo na kayo ay gusto nyong maging angat sa kung kanino man, malamang may inaalagaan po kayong pride. So maging sensitive po tayo. At ang kabaliktaran po na to is humility. Alam niyo naman po ang ibig sabihin ng humility. Ang humility ay pagiging mapagpakumbaba. Ayan. Na kahit alam mo na ikaw ay mas magaling, mas matalino, mas magilas, mas malakas, mas maraming pera, diba? Iko-consider mo ang kausap mo na mas mataas sa'yo. Diba? Ang sarap pong maging kaibigan ng gano'n. Ano po? Na pag nag-uusap kayo, diba? Ikaw ang itinataas. Diba? Tapos siya, lalo mong minamahal. Habang itinataas ka niya, lalo mong minamahal. Di ba? Samantalang may mga tao naman, itinataas niya yung sarili niya. At habang tinataas niya yung sarili niya, lumalayo yung tao sa kanya. Ganun po ba? Ganun po ba? Kaya po kayo mga magulang, turuan po ninyo ang inyong mga anak na maging humble. Kasi kung sila po ay hindi magiging humble, ay mababawasan ng kaibigan. Kawawa yung anak nyo. Pero kung sila po ay magiging humble, makikita po ninyo yung mga anak nyo ang daming kaibigan. Kasi po, yun po yung klase ng taong masarap samahan. So, ito po ang nasasabi dito. Pride that kills. Kailangan daw nating patayin ito bago tayo patayin nito. Ayan. So, you have to undress yourself. At pagkatapos po ninyong patayin ito, you have to put on then as God's chosen ones, holy and beloved. So, kumbaga po, kailangan nyo munang hubarin ang inyong pride. Upang sa gayon, pwede nyo nang isuot ang mga values, ang mga pag-uugali na maaring magdulot sa inyo ng kakayahan para sundin ang mga inuutos ng Panginoon tungkol sa pamilya. Put on then as God-chosen Holy One and Beloved. Ang tanong, ano yung mga isusuot ninyo? Kailan lang po, nanggaling po kami sa isang run. Ayan. Tumatakbo po kami eh. Pagka po talaga medyo may edad ka na, alam niyo po, yung pipiliin nyo ng mga sports, yung mga madadali na lang gawin, tapos libre pa. Hindi nyo kailangan magbayad, di pa ba? Kasi pag tumatanda na daw kayo, nagiging wise na kayo sa pag-handle. So kami po mga mag-asawa, nag-i-engage na kami sa takbo-takbo. Ayan. Libre pa, di ba? walang kailangang membership fee or anything. So, kailan lang po, tumakbo po kami, kaya lang event po ito, nabudol po ako ng isang kaibigan ko na sumali dito sa run na to. Tumakbo po ako ng 10K. Ayun po. Requirement po ito po kami, ayan. No? Requirement po sa pagtakbo na to, kailangan suot mo yung singlet at meron kang bib. Ayan. Kasi po sa bib, may RFID. So paglapit mo doon sa may sensor, marirecognize na tumatakbo ka talaga. Ayan. Parang ganyan po yung karera natin sa mundo. Karera natin sa mundo at katawagan ng Panginoon sa atin bilang pamilya. Kailangan may hubarin tayo at may isusuot tayo in order for us to fulfill the purpose of God and the calling of God for us as a family. Yun. So, ito po yung isusuot natin. Matapos nating hubarin ang ating pride, put to death our pride, we have to wear humility. Humility in family. Ano po ba ang picture ng humility sa family? Ito po yan. Una, ito po, basahin po natin sa Colossians 3:12. Put on then, isuot natin bilang pinili ng Diyos, banal at minamahal, ang compassionate hearts, ang kindness, ang humility, ang meekness at patience. In one word, alam niyo po yan, in one word. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ito pong 5 mga distinct words na to. In one word, ito po yan, consideration. Kung magiging considerate tayong mga tao, alam niyo po yung consideration? Ito po yung meaning niya. Kung titignan po ninyo punta po kayo kay paring Google. Ayan. Ito po ang lalabas. Ang meaning ng consideration is a careful thought
Deliberation, thoughtfulness for others or a factor to be considered. Ayan. Yun po yun. At kung kayo ay considerate na tao, ito po yung description ni paring Gemini AI. Okay, ito po yan. Ay, sorry. Napindot. Ayan. Ay, sumobra. What happened? Yan. Yan. Ba't ganun? Considerate. Ayan. Someone who is thoughtful, caring, and respectful. Ayan. Bilang membro ng isang pamilya, ganyan po ba tayo? Hindi ko po alam para sa inyo, no? Pero ako po, meron po ako na-observe nung ako po'y lumalaki. Na-observe ko po na sa pamilya namin, ito po reality, bakit parang mas mabait tayo sa mga strangers kaysa sa kapamilya natin? Naalala ko po ito habang lumalaki ako. Yung pong mga kapitbahay ko, may mga anak sila, tapos yung mga anak nila, nagkakalat sa harap ng bahay. Si mama, lalabas doon. Tapos pagdating doon, ay, ang bait sa mga bata. Diba? Tapos andyan yung mga magulang. Sabihin niya nga, ay, okay lang yan. Nagkakalat yung mga anak niyo, okay lang yan. Papalinis ko na lang mamaya. Ayan. Tapos pag uwi sa bahay, mumuryot-muryot siya. Ayan. Tapos kinabukasan, ako nagkalat. Nagkalat. Tapos nung nakita ng nanay ko, ay, pambihira. Abay, sandamakmak na palo, inabot sa akin. Parang bakit ganun? Parang ang harsh natin sa pamilya natin kesa sa mga hindi ka pamilya. Napansin niyo po ba yon? Pag may bisita, diba? Yung corned beef na imported na nandun sa kasulok-sulukan ng cabinet, biglang lumalabas. Napansin niyo po ba yon? Pag may bisita, may stranger. Di ba? Yung mga China, mga porcelain natin na doon sa kailaliman ng mga ataol ng bahay, baol-baol, di ba? Lumalabas at yun ginagamit para ipang tsaa, ipang lalagyan ng biko, di ba? Napansin ko lang, pag po talaga sa stranger, instant considerate tayo. Napansin po ninyo, ano? And somehow, pagdating po ng mga anak nyo, bakit ganun? Pag may bisita, special. Pagka kami, alam niyo po yung mga napi-free na payless dun sa supermarket, yun yung pinagkakainan. Di ba? Somehow, bakit ganun? Di po ba parang nararapat lang na mas trato natin special yung ating pamilya? Yan. Alam niyo ba, may study po sa Harvard. Inanalyze po nila yun. Bakit nga ba ganun? Psychologically speaking po, hindi po ito biblical, pero psychological po ito. Ang sabi nila, sa study, lumalabas na bakit daw tayo harsh sa ating pamilya. It's because we share history. We share the trauma. Okay. Dahil nga po, araw-araw niyong nakikita ang inyong kapamilya, nakikita niyo yung mga weaknesses nila, nakikita ninyo yung mga bagay na nakaka-disappoint. And we share history. Ayan. So, tapos, guilty rin tayo kasi may mga bagay na nakaka-disappoint sa atin. Tapos alam ng kapamilya natin. So somehow, halo-halong disappointment at shame. Nahihiya tayo sa kapamilya natin kasi alam na nila yung ugali natin. Tama po ba? Diba? Parang, ewan ko po kung nangyayari to sa inyo, no? Yung pagka ikaw, nakikipag-usap ka sa ibang tao, ang bait-bait mo. Tapos yung kapatid mo nasa likuran, nagmumukmuk, kabait-bait, kanina lang kinutusan mo ko. Di ba? Kanina lang kung anong ginawa mo. May ganun. May ganun factor, kaya po somehow medyo harsh tayo. That is why we became inconsiderate. Na sometimes mas nakikinig tayo sa ibang tao kaysa sa pamilya natin. May narinig kayong kapitbahay, "Hay, Aling Bibian, yung anak mo." Kung ano na namang ginagawa dito. At pag uwi ng bata, bigla mo na lang papaluin. Hindi mo man lang pinakinggan muna kung tama yung sinasabi ng kapitbahay mo. Di ba parang ang unfair? Uuwi yung bata, walang kaalam-alam na may ginawa pala siyang mali sa mata ng iba, tapos papaluin ni tatay, wala man lang paliwanag. Di ba it's unfair? Nako, huwag nyo sanang maalala yung word na yun. Baka mamaya pag uwi nyo lang maalala nyo ampere. Di ba? Ito po yung reality. Okay. Sa halip na pakinggan muna natin yung ating kapamilya, mas pinipili nating pakinggan ang iba, ang stranger. So let us be considerate to our loved ones. Maging considerate po tayo. Pangalawa po, ayan. Sabi po dito sa Colossians 3:12,
13, continue lang po natin. Bearing with one another, and if one has complained against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you must also forgive. Pansinin po ninyo, ang pagkakasulat ni Apostol Pablo, 3 ulit niyang bininggit. May emphasize. Ine-emphasize po niya ang forgiveness. Alam niyo po kung bakit meron tayong inconsideration sa pamilya? Because we fail to forgive. Once we got offended, inaalagaan natin ang forgiveness. Ewan ko po kung na-experience nyo ito. Nag-away kayong magkapatid, yung nanay nyo, nagalit sa inyo, tinret kayo, pag hindi kayo nagbate, papaluin ko kayo pareho. So kayo ngayon, dalawa. Sige, magkamay kayo. Diba? Kakamay naman kayo, di ba? Pero di kayo nagtitinginan, di ba? Tapos sasabihin, sige, yakapin nyo isa't isa. Magyayakapang kayo. Pero di kayo nagtitinginan. Di ba? Napapwersa yung forgiveness. Sige, ikis mo na yung ate mo. Magkikiss kayo, sabay. Di ba? Biglang magpe-make face kayo, di ba ba? Ganyan po yung kwento sa akin ng asawa ko eh. So, ang point ko lang po dito is that sometimes forgiveness, binabase natin sa action at hindi sa talagang estado ng puso. Forgiveness. Kung titignan po ninyo yung ano niyan, yung meaning po niyan, again, meron pong meaning yan. Is actually a choice. Bakit nagdodoble-doble? Yeah. Yan. It's a choice to restore God-given dignity. That's respect. Kapag po kayo na-offend, ang una pong nawawala, respeto. Okay. One truth lang po na gusto kong maalala po natin. Every person deserves to be respected. Ito po ay taliwas sa mga sinasabi ng mga tao na napapanood ko sa social media. Sinasabi nila, respect is earned. Okay, kaklarify ko po sa inyo, respect is not earned. It is given. Lahat ng tao deserve to be respected. You know why? It's because the image of God is upon that person. Imahe ng Diyos ang tao na yan. Everyone deserves to be respected. But the question of honor and the question of trust, yun po ang earned. Honor is positional. Parang sa trabaho. Hindi ka naman pwedeng maging maging corporal kung hindi ka nagdadaan sa struggle ng isang private. At maging maayos na private ka, mapopromote ka. Position po yun. Honor po yun. Okay? Dahil mahusay ka, bibigyan ka ng Medal of Honor. Ayan. So in short, yun in-earn mo talaga yun. Pinaghirapan mo talaga yung honor. Trust, ganun din po. Dati hanggang sala ka lang makapunta, hindi ka pwedeng pumasok sa kitchen. Dahil naka-earn ka na ng tiwala, hindi susungkitin yung mga golden knife and spoon ko na to. O sige, welcome ka na sa kitchen. Ayan. Ganun po yun. Yung pong trust and honor, they are earned. Pero respect, hindi. We instantly give respect because every human person has the image of God in that. Ngayon, when we got offended, pag na-offend po tayo, ang nawawala po doon yung respect. Ito po natural response ng tao. When somebody sinned against you, and eventually, you will get offended. When you get offended, you feel disrespected. Tama po ba? Ngayon, forgiveness is the restoration of respect. Alam niyo po yun, pag na-offend kayo, minsan ang sasabihin niyo sa naka-offend sa inyo, who you? Hindi na kita kilala. Hindi ka na tao para sa akin. Ganun po yun pag nadidisrespect tayo. Pero pagka inire-restore natin ang respeto sa tao, it means we forgive. Ayan. Sige, papatawarin na kita. Tao ka na uli. Parang ganun. Sa aking mga mata. Ayan. Pero iba naman po yung honor and trust. Hindi porket pinatawad mo na yung tao, ni-restore mo na yung respeto, yung trust, i-restore mo uli. Paano kung talagang ninakawang ka? Di ba? So, magiging maingat ka uli. Yan. So, o kaya naman, nangako, tapos hindi tinupad. Pag pinatawad mo yung tao, ibig pong sabihin yan, inire-restore nyo yung respeto sa tao dahil tao siya. Pero yung tiwala, kailangan i-earn niya uli. Di ba? Inutangan kayo ng 2,000. Tapos, hindi na nagpakita.
Nag-decide kayo, sige, i-ano ko na siya. Anuhan ko na siya, papalayain ko na siya sa utang. Ayan. Tapos, nalaman niya, sinabi mo kasi tinext mo bro, pinapatawad na kita. You are now free from my debt. Ayan. Tapos kinabukasan, kakatok ulit sa'yo, pautangan 5,000. The audacity. Kapal naman, di ba? So, at least, kahit pa paano, bayaran mo muna yung 2,000 to earn, di ba? That trust. Di ba? Kaso ito, hindi. So, asa sa inyo na po yan. Okay? So, ayos po ba? I hope this is informative, ano? Lalo na sa mga biktima ng mga nangungutang na hindi nagbabayad. Ayan. Dito po sa church, by the way, hindi po namin ini-encourage yung pangungutang. Huwag po tayo magpautang. Huwag po tayo mangutang. At kung meron po kayong kakayahan para tulungan ng isang tao, i-bless nyo na lang. Di ba? Mangungutang ng 10,000, wala ka naman 10,000. Okay. So itataya lang po ninyo yung friendship ninyo kapag kapag hindi kayo nabayaran So kung mangungutang siya ng 10,000, ang meron kang 500 dyan, at least bigay mo na lang yung 500. Di ba? Ganun na lang po. Di ba? Kesa naman ibinbin ninyo ang inyong pagkakaibigan dahil sa utang. Okay po ba? So, para po clear tayo, no? Kasi po, ang totoo niyan, pagka may utang ang nangyayari, nasisira po yung relationship. Imagine na lang po ninyo, segue lang po tayo. May kinalaman naman sa forgiveness. Kunwari, may nangutang sa inyo. Nangutang sa inyo, no? Tapos, nangutang na, binigay na. Ayan, sige, sabi, magbabayad ka next month. Ayan. Next month, ayan, hindi nakabayad. May family day. May family day. So ngayon, ikaw, nagpautang, ang nasa isip mo, sisipot kaya si pare. Di ba? May awkward feeling ka na. Bakit? Kasi ang nasa isip mo, utang. Utang ni pare. Si pare, ganun din. Yan. Aatin kaya ako ng family day. Baka singilin ako ni pare. Di ba? So awkward na kaagad. Di ba? At ngayon, magkikita kayo, ano ngayon mangyayari? Ikaw na nagpautang, nahihiya ka para sa kanya. Kasi baka iniisip niya yung utang niya sa'yo. Siya rin naman, iniisip niya na yung utang ko sa kanya, hindi ko pa nabayaran. Di ba napaka-awkward? Aalis ka pa lang sa bahay, iniisip mo na pupunta kaya si pare na inutangan ko. Di ba? Nasisira agad yung relationship kahit wala pang nangyayaring conflict. Kaya po, kung meron po tayong pagkakataon na tumulong na lang po tayo nang walang ini-expect something in return. Okay po ba yun? Okay. So, sana po ganun po kasing tibay ang ating pananampalataya na mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa sa pera, kaysa sa utang, kaysa sa kung anumang mga bagay. Yan. So, yun po, forgiveness. May kinalaman po dito. Okay? We don't just earn trust. We don't just earn respect. We give respect. But trust should be earned. Okay po, no? So, dapat po matutunan natin magpatawad. Ang kapatawaran po ay dinemonstrate ng Panginoon. Ito po reality. Mahihirapan kayong magpatawad kung kayo mismo ay hindi nakatanggap ng kapatawaran. Sino sa inyo dito nagkasala? Lahat po tayo, no? Okay. So, paramihan po ng kasalanan. Kasi po, nung una, ang pananaw ko, pag maraming kasalanan, impyerno. Pag konting kasalanan, langit, di ba? Langit, lupa, impyerno. Di ba? Ganun po yung kanta natin di ba? I just realized na ang gospel po pala hindi ganun. Malaki ang kasalanan mo o kaunti ang kasalanan mo, nagkasala ka pa rin. So, ano man po yung kasalanan ninyo, kung hindi ninyo natanggap ang kapatawaran ng Panginoon. Alam niyo po ba ang requirements ng kapatawaran? Una po, kailangan yung manampalataya. Pangalawa, kailangan po ninyong mag-repent. Talikuran ang inyong kasalanan. Hindi ko po sinasabi maging perfect, okay? Dahil wala pong perfect, di ba? Aminin man ninyo o hindi, kahit Kristiyano na kayo, nagkakasala pa rin kayo. Di ba? Lalo na sa driving. Pag nakita nyo nagpalit na yung yung presyo ng diesel, diesel yung sasakyan nyo. Di ba? Hindi ka man nagmumura sa bibig mo, nagmumura ka sa puso mo sa galit. Di ba? Diba? Kasalanan na po yun. Sobra na. It's offensive to the Lord. Pero mapaparepent naman kayo. Lord, sorry. Itong nararamdaman ko to, dala lang po ng frustration ko. Diba? So, ito po reality. We are not perfect. However, the forgiveness of God takes away all the consequences that we have, and that is having eternal life.
So, kung hindi po ninyo na-experience pa ang kapatawaran ng Panginoon, mahihirapan kayong magpatawad. Tama po ba? Ito po kasabihan, you can never give what you never had. Hindi mo maibibigay ang hindi mo naman nakamit. Kaya kung ikaw, hindi mo pa natatanggap ang kapatawaran ng Panginoon, maybe the Lord is knocking at your heart today. Pwede mong buksan ang puso mo, tanggapin ang kapatawaran niya. Lalo na kung guilty ka sa kasalanan mo. Okay. Meron po tayong mga kasalanan na hindi nakikita ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi mo yan pwedeng itago. So, maganda po, aminin po natin ito at hilingin sa Panginoon na turuan tayo na maisabuhay ang kapatawaran niya. Forgiveness. Kung magagawa raw po natin ito, na magpatawad, at especially sa pamilya natin, we can be very considerate to our family. Kasi hindi na po natin bubuhatin yung trauma. Hindi na natin aalagaan yung unforgiveness. Hindi na lalaki ang pait, ang bitterness sa ating buhay. Kaya po, magiging considerate tayo. Okay. So, ito po, susunod. Sa Colossians 3:14, above all else, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Pag-ibig po. Love. Yan. Love. Yan. Sino po dito kasama niyo yung inyong love? Ako po. Yan. Yan. Love. The goal of love is to give. Ulitin ko po. The goal of love is to give. Ang kabaliktaran po ng love is pride. Because the goal of pride is to get. Ow. Yun po yun. Okay. To get. The goal of love is to give. Naririnig niyo na po ba to? Nung bata pa kayo, ewan ko, nung panahon po namin, kami po mga millennials. Alam niyo millennials? Mga feeling millennials. Okay. Mas matanda sa millennials, pero nagpipiling-pilingan. Okay. Millennials. Naririnig po namin to sa mga magulang namin. Sabi ng magulang ko sa akin, no, anak, mahal kita. Kaya isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa'yo. Kung mahal po talaga ninyo, you're willing to give. That is love. Yun po yung love. Yun po yung tinutukoy ni Apostol Pablo. We are willing to give. Willing to sacrifice. As I have said a while ago, the sacrifice is the nature of love. Pwede po kayong magsakripisyo ng hindi nagmamahal. Dahil duty nyo yan. Ganyan po yung ginagawa ng mga militar. Diba, handa silang mamatay para sa kanilang bayan. Kasi duty nila yun. Whether they love the Philippines or not, they will do it. Pwede kayong magsakripisyo ng hindi nagmamahal. Pero hindi kayo pwedeng magmahal ng hindi nagsasakripisyo. Sinasabi mo, mahal mo, pero di ka naman nagsasacrifice. Sasabihin mo, harangan man ng sibat, pupunta ako dyan. Tapos magte-text sa'yo, ha? Ba't wala ka pa dito? Kanina pa. Umaambon baka magkasipon. Diba? So, you need to know how to sacrifice if you want to love. And giving is an act of sacrifice. It's an act of love. Kanina po, nag-i-exhort dito si ate, diba? About giving. Okay. Why? Why do we give to God? It's because we love. Not because it's the rule. Okay? Ulitin ko lang po sa inyo, kung first time po ninyo narinig na dito po sa church ay may oras ng pagbibigay, hindi po rule yun. Hindi po batas dito yun. Okay lang pong i-break ninyo yun. Okay? Pero sana po, kung magbibigay tayo, hindi dahil it's a rule. It's because we love the Lord. Sana po sa pagbibigay natin sa Panginoon, ay ang motivation natin ay magpasalamat sa Diyos, magbigay sa Kanya sapagkat karapat-dapat naman si Lord talaga. Kaya nga po yung tithes and offering na binibigay po natin dito, it's an act of love, not a rule. Okay? And I hope clear po sa atin yun. It's an act of worship, not a rule. Okay? Kaya po kung kayo nagbibigay sa Panginoon, sa pamamagitan ng simbahan na to, God bless you. At nawa, patuloy po ninyong maunawaan yung konsepto na ito. Ayan. Totoo po yung promise sa salita ng Diyos na when you keep on being faithful in your worship to the Lord is the one who will provide for everything. Ayan. Totoo po yan. Subukan ko na po yan. I've been a Christian for 20 somehow years, hindi ko na po maalala, but I accepted the Lord ng 2002. Yan, bata pa po, baby pa po ako noon. Hindi, joke lang. Okay.
Tinatago ko lang yung edad ko. Okay. Anyway, bata pa po ako noon. And napatunayan ko po ito. When you are faithful to God, God will really shower you with His blessing. And even, hindi mo man nararamdaman yon, ang daming ibinibigay, dinudulot ang Panginoon sa iyong buhay na nagpapalago sa iyong pananampalataya. So ito po yon. When we give, yan. When we serve, it's also a giving. Kung kayo po ay volunteer dito, sana po ang ating motivation bakit tayo nagsaserve sa church is because we love God. Yan. At iyo po yan. Love. Ganun din po sa inyong pamilya. Maging generous po tayo sa ating mga pamilya. Let's demonstrate love. Paano po yon? By giving our time. May time tayo sa mga kumare, sa anak natin, wala. That's wrong. Okay? May time tayo sa barkada, sa asawa natin, wala. That's wrong. Ayan. Mga anak, di ba? May time kayo sa mga tropa, di ba? Sa church, mga youth, sa church, ang sipag niyong magwalis. Sa bahay niyo, hindi kayo mautusan. Abay, that's not love. Okay? Let's choose our priority. Here in this church, we value family. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, we value family. Family is the basic unit of our society. Let's love our family. Okay. And ito po, pagpapatuloy, for God so loved the world, ito nga po, binasa ko sa inyo, love, and then eventually, He gave. Ito po ay truth. Love follows giving. Pag umibig kayo, magbibigay kayo. Di ba? Para sa mga may asawa dito, di po ba? Marami-raming oras ang binigay ninyo para makamit ang matamis na oo. Di ba? Pera na lang kung si Mrs. nang ligaw sa inyo. Di ba? But anyway, ito po yan eh. Mag-e-effort talaga tayo para makuha natin tiwala. Ayan. Because love, when we promise love, we will give whatever it takes. Ayan. Ganun nga po yung ginawa ng Panginoon. He loved the world, He gave His Son. Whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Ayan. As we continue, Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms, hymns, and a spiritual song with thankfulness in the heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Ayan. Ito po, it communicates godliness. Ito po. Pangatlong virtue, pangatlong values. Number 1, ang unang value po dito is consideration. Pangalawa, forgiveness. Pangatlo po is love. At pang-apat po, ito. Before po binanggit ni Apostol Pablo yung wives, submit to your husband. Husband, love your wife. Children, obey your parents. And then parents, do not exasperate your child. Bago niya binato, ito po yung kasunod. Okay? Godliness. Godliness means choosing God first in everything. Kung uunahin po ninyo ang Diyos sa lahat ng gagawin natin, then everything will fall to its rightful places. Alam niyo po yon, pag inuna niyo ang Panginoon, lahat swak sa banga. Ayan. Kung ang priority niyo ay ang Panginoon, susunod ang inyong pamilya, ayan, swak sa banga. Ayan. Yun po yung term na ginagamit natin. Everything will fall to its rightful places. Ano po ba ang picture ng godliness? Gaya po nung binasa natin kanina, we need to cultivate. I-cultivate po natin yung godliness, yung pagiging mindful, pagiging Christ-centered ng ating pamilya. Ayan. Alam niyo po, ako po mahilig ako magsuot ng barong eh. Pagka meron po ako mga events na pastoral eh. So, sa barong po, meron po mga buto-butones. Di ba ba? Di po ba yung butones, yung unang butones, pag inilagay nyo sa pangalawang butones, butas ng butones, di po bang sagwang tignan? Sample na lang. Yan. Ilalagay ko to, yung unang butas, ilalagay ko sa pangalawang butas. Tignan po ninyo. Di po ba sagwa? Di ba? Pero kung ito po ay nakalagay sa tama niyang kinalalagyan. Ano ba yan? Ang hirap naman. Yan, oh. Nilagay ko na po sa tama niyang kalalagyan.
Ang unang botones, sa pangalawang botones, ay una sa una, pangalawa sa pangalawa. O di po ba? Pogi? Kaaya-ayang tignan. Kapag ka nakalagay sa tamang kalalagyan, ang isang bagay, at sa ating buhay, kung number one, si God, lahat po ay kaaya-ayang tignan. Ganon din po sa pamilya. Kung ang pamilya ninyo, number one si Jesus, ang pamilya nyo kaaya-ayang tignan. Kunit ang pamilya nyo, number one si business, number one si trabaho, number one si barkada, o kahit number one si asawa, o number one si anak. Alam niyo po, hindi po maayos tignan. Ngunit ang magiging number one ninyo ay ang Panginoong Jesus. Lahat po ito ay kaaya-ayang tignan. So ang tanong, paano natin i-cultivate ang ating godliness? Okay. Ito po yan, nakasulat sa ano. Mabilis na lang po ito. 5 bagay. Let the word of Christ dwell in your heart. Ano po yun? Devotion. Know how to devote yourself to God. Paano po yun? Basahin niyo salita ng Diyos. Sa buhay niyo salita ng Diyos, patuloy kayong manalangin. Komunikasyon sa Panginoon, yan po yung devotion. Build your relationship with God. Remember to pray for your partner before you sleep. Kung single ka, pray for your country. So, mga single dyan, wala pa naman kayo asawa. Pag-pray nyo na lang po yung bansa natin, nasa crisis eh. Okay? Pero kung kayo po, may asawa, pag-pray nyo asawa ninyo. Okay? Pray po niya asawa niyo bago kayo matulog. Have that devotion. Okay? Yan. O, tapos ito po, admonishing one another. Ano po ito? Fellowship. Spend time with the people of God. Let's have fellowship. Ito pong ginagawa natin na to. Fellowship po ito. Meron po mga small groups. Fellowship po ito. Sa ganitong paraan, makakarinig po tayo ng salita ng Diyos na magdudulot ng panibagong buhay sa atin, refreshing spirit. Let's spend time building one another's faith, fellowship, admonishing one another. And also to, singing psalms and hymns and spiritual songs. Kanina po, ginawa natin to. Kumanta tayo, worship. Spend time worshiping the Lord. Sing song. Alam niyo po, kailan lang po may panibagong study ang Harvard Institute of Psychology. Sabi nila, pag kumakanta ka, at yung kinakanta mo, yung content ng kinakanta mo, nararamdaman mo. Ngayon, kung ang content ng kinakanta mo, puro galit, sama ng loob, magugulat ka na lang, sama ng loob mo. Hindi mo alam bakit. Dahil po sa musikang pinakikinggan ninyo. Pero kung ang pinakikinggan ninyo ay mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, nakaka-honor sa Panginoon, mararamdaman mo yung sarili mo, napapampang yung pananampalataya. Kaya isave po ninyo sa Spotify yung mga worship songs ninyo. Yun po yung pakinggan ninyo. Hindi ko po sinasabing huwag niyong pakinggan yung mga secular songs kasi may mga secular songs naman po talagang maganda rin. Pero kung ano po ang inyong naririnig, ano po ang inyong kinakanta, ito po yung nagmamanifest sa atin. Worship the Lord. That's how you cultivate. With thankfulness in your hearts to God. Thankfulness. Alam niyo po yung ministry, this is an overflow of our thankfulness to God. Serve. Mag-serve po tayo. If you want to cultivate godliness in your life, mag-volunteer po tayo. Mag-usher ka dito. Okay? Kung may talent ka sa pagkanta, may talent ka sa pagmusika, okay, may passion ka sa music, pero yung music hindi makuha ng boses mo, mag-volunteer po kayo sa technical. Ayan po sila sa likuran. Love nila yung music, kaya lang, mas gusto nilang pagandahin lalo yung music sa mamamagitan ng pagmimix. Ayan. Meron po tayong technical team dito. Kung kayo po ay may training sa public speaking, lapit kayo kay Pastor. Pastor, how can I help using my skill in public speaking? Diba? He can give you an opportunity. Serve po tayo. And finally, ito po yan. Whatever you do, in word and deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. Ano po ito? Obedience. Sunod po tayo. Sometimes, mahirap pong sumunod sa salita ng Panginoon. Ngunit kung tayo po ay susunod, expect po ninyo ang kabutihan na ating aanihin mula sa pagsunod.
there is an unstoppable force that will give you a very satisfying relationship with God. He will bless you. Obedience. Ito po yung mga yan. Naniniwala po ako na ang pamilya ay inakda ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala. Ito po yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Nakasulat po ito sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Now the Lord said to Abraham, "Go to your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you." Inutusan ni God si Abraham na pumunta sa isang lugar. Ano pong ginawa ni Abraham? He obeyed. Ito po yung pangako. "And I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed." Lahat ng pamilya sa mundo ay pagpapalain ng Diyos. Pinili ng Panginoon si Abraham. Binigyan ng utos at si Abraham ay sumunod. Siya po ngayon ay biyaya. Ito pong pangako na ito, ibinato niya kay Abraham. At sa pamamagitan po ni Kristo, ang pangako na ito ay mananalaytay sa atin. Kay Kristo, tayo po ipagpapalain ng Panginoon. At sisimulan niya yan sa pamilya. Kasama niyo po ba yung pamilya ninyo ngayon? Kung kasama niyo sila ngayon, sila po ang inyong priority. Number 1 si God, second, our family. Third na po yung business niyo. Fourth na po yung friends ninyo. Unahin po ninyo. At kung ikaw ay asawa, unahin po ninyo ang asawa niyo. Pangalawa ang inyong mga anak. Ngunit hindi naman, kung uunahin nyo yung asawa nyo, hindi po kayo hahantong sa sitwasyon na kailangan nyong mamili. Asawa ko ba o anak ko? Hindi po. Hindi po kayo hahantong dyan sa question na yan kung uunahin nyo yung asawa ninyo. Dahil kayo po, tandaan po ninyo, ang anak po ninyo, they are the overflow of your love to your spouse. Kung paglalawigin ninyo ang pagmamahal nyo sa inyong asawa, damay-damay na po yan. Yung anak nyo, mabubusog sa pagmamahal kung nag-uumapaw ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. At doon po, pagpapalain ang inyong pamilya. At ang inyong pamilya ay magiging biyaya. Especially sa community, sa church, at kung saan man dalhin ang pamilya ninyo, magiging pagpapala kayo. 4 na bagay. Consideration, forgiveness, love, and godliness. Ito po yung mga bagay. At kung magagawa po natin to, submitting to your husband will be easy. Loving your wife will be easy. Obeying your parents will be easy. And taking care of your children will be very easy. Because you know your priority and you know the right attitude. This is the Word of God. Thanks be to God. Can we just bow your heads and let us pray? Panginoon, niyayakap po namin ang inyong salita sa oras na ito. Turuan niyo po kami na maging considerate. Bigyan niyo po kami ng kaalaman paano namin uunahing makinig muna sa aming pamilya bago sa iba. Bigyan niyo po kami ng kakayahan at lakas ng loob na magpatawad at ipaalala niyo sa amin kung gaano niyo kami pinatawad, Panginoon, upang magawa namin magbigay ng kapatawaran. Panginoon, hinihiling namin, turuan niyo kaming magmahal. Turuan niyo kaming magbigay. At Lord, we pray, give us the grace, Lord, to obey, to continually be under your Lordship so that we will live a life of godliness and our family will be Christ-centered and we will be a blessing. Lord, we embrace your word. Nawa malugod kayo sa aming pagsunod. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Maaari po ba tayong tumayo sa oras na ito at magbigay po tayo ng papuri sa Panginoon pansamantalang tayo umawit sa Kanya at magpasalamat sa Kanyang salita. Let us worship.